Hello guys, welcome back. Ito yung much awaited kasi mag-upgrade tayo ng headlights natin ng high beam and low beam, and papakita ko sa inyo paano magpalit kasi mukhang medyo mahirap kasi masikip yung lugar kung saan natin ipo-pull out yung headlight natin, but I'll show you the details on how to replace headlight bulbs of our Mitsubishi Strada 2023 automatic. Okay, so yan ang gagawin natin today. And also, papakita ko rin sa inyo a bit of technical specs ng replacement LED light na ilalagay natin for high beam and low beam. Kasi magka-separate ang headlight ng Strada natin. Meron siyang bulb for low beam, meron din siyang bulb for high beam. And before we go further, if you're new to my channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell for more videos that I'll be uploading in the future. And also, like and share. Don't forget also to follow my FB page, okay? So una sa lahat, ano ba yung mga bulb type ng high beam and low beam ng Mitsubishi Strada? For low beam, ginagamit ng unit natin is H11. And then for high beam naman, that's HB3. Guys, I'll go ahead and papakita ko sa inyo yung mga headlight na binili natin. Dalawang klase yung binili nating headlights, no? For the purpose of this content. Kasi nga, magte-test tayo, meron tayong power meter. Papakita ko sa inyo kung paano natin mini-measure yung power ng headlight. Ito guys, meron tayong headlight dito na ito yung i-replace natin para dun sa ating Strada 2023. Ito yung Philips headlight. Tag 50 watts siya, HB3, H11. Ang lumens niya is 4,500 lumens per lamp. Ito kasing Philips, subok ko na. By the way, hindi tayo hindi tayo paid advertisement. This is based from my experience kasi yung headlight dati ng motorcycle ko, Philips din na ikinabit ko, and it works fine. It works perfectly in my motorcycle. Maliwanag siya. Ito yung pinili natin kasi una, branded. Subok ko na. But meron din tayong itetest dito na Oxito ang brand niya. Doon sa Shopee, ang specs nito is 12,000 lumens. Pero pagdating dito sa kahon niya, wala akong makita eh. Tapos nakalagay doon is 60 watts ang bawat isang bulb. Ang rated natin na dapat for high beam, it's 60 watts, and for low beam is 55 watts. Yun yung stock na halogen sa Strada natin. Yan, kung papalitan natin, dapat ang ratings niya is within that limit. Meron yung iba nagsasabi, within ano pa yan, 10 amps and 15 amps naman yung fuse natin. Pasok pa yan if we compute Ohm's law. Ang problem lang dyan is kung tataasan pa natin above the specification ni Mitsubishi, ang nangyayari dyan is electrical stress ng wires ng headlight. Though hindi man masira ngayon, through time, mas mabilis masira yung wiring natin kasi mas mataas yung current na dumadaan dun above the specification ni Mitsubishi. Kaya medyo sa akin, no, for me, I would rather play safe at within the specification limit ang gagamitin kong headlight or any electrical system na susundin ko yung manufacturer's recommendation. Hindi ko naman kayo pinipigilan kung gusto nyong mas mataas yung wattage. Sa akin, for me, mas better. Play safe ako. And kompleto ang specifications dito. Yun lang naman yung importante. Yung lumens kasi guys, yun yung measurement of gaano kalakas yung ilaw na ibabato niya. For this one, this is 12,000 lumens daw versus 4,500 lumens. Buksan natin to, tingnan natin anong difference nila. Unahin natin itong H11. This is H11. Una, sa box pa lang. Ito guys, ano lang ha, hindi naman tayo namimili ng i-compare natin. Ito lang yung nabili lang natin na pwede nating i-compare. But pwede rin naman natin i-compare sa ibang brands. And we're not against brands. Ang iniisip lang natin yung kung tama yung specifications nung headlight na yun. Alright? So this is H11, this is also H11. Ang H11, kung makikita nyo, yung connector niya, yan, yung pin, magkadikit halos. Medyo malapit sila. Hindi naman magkadikit pero medyo malapit.
For H3 kasi, mas malayo ng konti. Papakita ko sa inyo mamaya. Ang difference lang nito is, ito, si Oxito, ang ginagamit niya para lumamig yung LED niya is heatsink. Heatsink yan. Walang fan. But ito si Philips. Yan. Meron na siyang fan at LED driver ito. Disadvantage, pagka nilagay natin to dun sa housing, yan, ilagay natin sa housing ng ng headlight. Ang problem, ang question is, magkakasya ba to sa loob? Yan, igaganyan mo yan together with the connector at saka mo siya tatakpan. Hindi naman siya naka-open lang to eh. That's a question. No? Malalaman natin pag kinabit natin. Size-wise, ito si Oxito, ito si Philips. Kung makita natin sa height niya, mas maiksi ng konti. Ayan, yung dulo. So, mas mahaba pa rin itong si Philips. Si Oxito, tama lang. Maganda kay Oxito, pag sinalpak mo yan, yun, wala ka ng wires na iisipin, saksak mo na lang. But the question is, tama ba yung rating niya? Kasi walang nakalagay. Pero dun sa ads, sa Shopee, it's 60 watts, 12,000 lumens. Imaginein mo, times 3 nito. Meron akong biniling watt meter specific para sa mga ganitong equipment para makita natin kung tama ba yung current or yung kuryente na dinodraw niya from the battery going to these bulbs. So makikita natin dyan kung 60 watts nga ang power consumption nito and this one kung 50 watts. Makikita natin yan right now. Ito guys, what we have here is DC power meter. Meron tayong power supply na regulated which will simulate 12 volts DC, 14.33 volts. So ngayon, lalagay natin yung mga bulb natin dito. Kikita nyo dyan ngayon yung load, kung ilang watts yung nilalabas na yung totoong wattage. Papakita ko sa inyo right now. Guys, medyo maliwanag Warning ko lang sa inyo. This is the Oxito. Kung makita nyo, Oxito is drawing 126 watts. Voltage is 13.66 volts. So, dun sa specification ni Oxito, bagsak na agad. No? Dun sa Shopee, 60 watts. Pero, ito, 124 watts ang kinukuha niyang power. Dito tayo kay Philips. Sa specifications, 50 watts. Yung specifications ni Philips. Tingnan natin. 50 watts dapat. Kung mapapansin mo, brighter itong si Philips. And, ang dinodraw niya lang na wattage or ang power consumption niya lang is 31.6 watts. Napakalamig and napaka-safe sa natin, sa electrical system. Kasi nga, stock ng Strada natin is rated at 55 watts. High beam is 60 watts. Kung maririnig nyo, meron siyang fan. Marinig yung fan. The moment na in-on natin yan, may fan na siya. Maririnig natin fan, nag-kick in. Kita natin na yung power consumption ni Oxito is not that accurate as what was indicated dun sa Shopee ads. Though dito kasi walang nakalagay kung ilang watts. Even sa manual tinignan ko. Pero ang lang niya, advantage niya is diretso. No? Wala ka nang itatagong wires pag naikabit mo na kasi nga diretso lang siya sa connector. Ayan, pagkalagay mo, salpak mo lang yung connector and that's it. Unlike dun sa Philips na ilalagay natin, hindi pa tayo sure kung pasok yon sa loob ng housing ng natin, ng sasakyan, ng Strada, dun sa housing ng headlight. Kung matatanong nyo, ano ba ang nasa loob? Ano bang kasama ng HB3 na Philips headlight? Meron tayong cable tie adapters. Yan ang kasama dyan sa HB3 headlight. Some reminders, kaya tayo nag-upgrade ng headlight natin from halogen to LED is because gusto natin mas malinaw yung nakikita natin sa kalsada. Hindi for the purpose of maninilaw tayo ng tao o maninilaw tayo ng ibang driver na kasalubong natin. Okay? Mas maganda yung nakikita natin, yung daan natin, malayo pa lang para at least sa gabi, safe pa rin tayo magmaneho. So guys, proceed na tayo mag-replace or mag-upgrade ng ating headlight ng ating Mitsubishi Strada. Let's go! General reminder guys, pag we're working on electrical stuff dito sa sasakyan natin, make sure to turn off our engine and walang power na dumadaloy sa lahat ng electrical system ng sasakyan natin para maiwasan natin yung short circuit and any accident. Unang tanong, unang tanong agad, no? Paano natin ma-access yan? Ang headlight natin nandito. And
Then yung low beam natin nandun. So separate siya. Nandyan yan. Then pagdating sa kabila, sa kanan, ganun din. Doon sa ilalim. Yan sa ilalim nun. Ginamitan ko ng flashlight guys. Try sa kaliwa kasi based sa manual, ito yung pinakamadali, no? Ito kasi yung ano, yung fuse box. Tanggalin nyo lang tong takip. Yan. Tihaya nyo ha, kasi baka malaglag yung ating spare na fuse. Tapos lagay nyo lang dyan, patong nyo lang dyan, and then magkakaroon tayo ng konting space para ma-access natin to. Ayan, ma-access na natin. So let's proceed guys, tingnan natin kung makukuha natin yan. So guys, sana makita nyo, no? Yan, ilawan natin, ma-justify natin yung ilaw dito. Yan. So ito, twist natin yan counterclockwise. Yan. Yun. Bakit? So gagano lang natin. Yung nakikita natin yung bulb doon. Tapos is pe-press kasi natin yun, pero nape-press natin. Ang problema, hindi natin matanggal. Very tight space eh. Yun. Yan, para makaano lang tayo, makabuelo. Yun. Then kapa, ikot. There you have it. Lang pala. So yan, tinanggal lang natin ng konti, dalawang screws ng fuse box natin. Tapos ito, ganitong movement, minove lang natin para maka-access yung kamay natin, kasi maliit yung kamay natin, ay malaki. Right, let's get our bulb. Looking at it, oh, this is actually our H11. I'm sorry. Yung nandito, ito pala ang nagkamali tayo. Ito ang high beam, ito ang low beam natin. Itong part na to is the high beam. So ito ang low beam natin, guys. Makikita mo kasi makipot yung connector. This is H11. Yung nakalagay sa atin na stock is Osram na 12 volts, 55 watts ang rating nito. Ilagay muna natin yung bulb sa loob. Ito, pupusuan nyo na lang to. Natin isuot natin. Yan, very challenging talaga maglagay ng bulb. Ito, ginano natin kanina. So, isasalpak natin ang pag ganito. There. Yung connector kasi maharang guys. So, ipain lang natin. Salpak pa natin ang ayos. Ayun. Nalagay natin. Question. Ano ang positive at negative? That we need to find out. Yan, lalagay mo natin itong sa loob. Pasok natin itong pinaka-ballast nya. Then let's connect this. Hirap talaga i-forma pagka makikot yung daanan. Yan. Since LED ito, hindi pa natin alam kung tama yung orientation ng positive and negative.
Do kung nabaliktad man natin, wala naman problema eh. Madali lang naman natin na baliktarin ulit. And hindi naman issue yun. So subukan natin yan guys. Yun. Yan, may ilaw na siya guys. Umilaw na. Pakita ko sa inyo ha. Yan. Yan, itsura niyan. Guys, successful tayo sa part na yan. Tingnan natin kung maipapasok natin ng gusto lahat sa loob, yung kasama yung ballast, no? Ito, tinandaan natin. Ganito yung orientation ng lock kanina. Yan. Yun na. 1-0. 3 more to go. Yan na guys. Kung naririnig nyo, merong humuhugong, no? Yun yung fan. Yung fan neto. Kaya maninibago kayo pagka naka-on to, or hindi naman naka-on yung engine nyo, tapos inon nyo yung susi, tapos yung ilaw, ayan, ang maririnig mo may humuhugong kasi yan yung fan. So 1-0. Ito naman, para natin i-access to, itong high beam is kailangan natin tanggalin itong box na to para maiwas lang natin siya. Yan. As per manual, ilalayo mo lang yan. Then, ma-access mo na to guys. Pagpakita ko sa inyo, madilim. Yan. Yan i-access natin. I-twist natin. Counterclock guys. Para ma-access natin siya. Parang garapon yun. Yun. Yan. Yung nakikita natin sa loob. Lalim. So, kakapain na lang natin. Ito si naku, mukhang babangga si H4 ah. Mataba eh. Kaya tayo dyan. Kailangan natin manipis dito. Oh. Yan. So ayan guys, medyo mission failed tayo sa part nung HB3 na replacement na headlight. For now, we left it as halogen, yung ating high beam. Maghahanap pa tayo ng sukat doon. Dun sa part ng HB3 natin, hindi magkakasya yung yung bulb. Kita ko sa inyo bakit. Ito yung HB3 na stock ni Mitsubishi. Ito yung kay Philips. Yan nyo guys ah. Ayan. Baka natin. Hindi ko maipasok kasi ayan yung distance. Ang taba nitong likod ni Philips versus yung stock ng Osram. Kaya hindi nga umaabot sa loob eh. Pumapasok pero bumabangga itong malaki na to. Hindi mo maiti-twist at saka hindi mo talaga mai-totally fit. Tinry ko rin ito si Oxito. Wala pa rin eh kasi mataba rin siya guys eh. Ayan. Ang laki ng ng difference oh. Ayan oh, kikita niya aluminyo. Oh. Ganyan lang kanipis dapat. Ayan, side by side yan. Ganyan lang kanipis dapat. Yun kasing wall nung headlight sa loob. Makipot. Ito. Kaya pag tumaba pa ng konti dito, hindi mo na ito maipapasok. Kumbaga, papasok mo siya ng ganun eh. Yun nga lang, maliit lang yung allowance, parang ganitong distance. Eh kung tumaba pa dyan ng konti, hindi mo maipapasok guys. Hanggang dito ka lang, parang gaganon ka lang. Wala. So yun ang ating
problema dito. Dalawang HB3 na yun ha. Balang na-upgrade lang natin ngayon guys yung H11, yung low beam. Pero yung high beam, ibabalik ko to, halogen pa rin. Wala naman tayong magagawa, hindi naman natin maipipilit to. Ngayon, hayaan lang muna natin na high beam, pero at least pag-upgrade tayo ng nung low beam. So, tapos na natin i-upgrade yung etong low beam, left side ng headlight. So, doon naman tayo. So guys, para natin ma-access tong low beam, medyo nakabaon gawa nitong air cleaner. Gagawin natin, tatanggalin natin tong air cleaner. Yung top lang naman, bubunutin natin, ilagay natin doon. Then tingnan natin kung ma-access na natin. Ito lang naman yan guys. Wala namang complicated sa part na to, no? Luwagan lang natin yung tornilyo ng hose ng ating intake, yung air cleaner. Yan guys, nabunot na natin. Ayan na, ito na yung i-access natin yung ating low beam pang H11. Ito yung bulb. Ito twist mo lang to, yung parang garapon, yung takip niya. Twist it counterclockwise. Yun, maliit na ikot lang yan. Yan, tandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal, ganun din natin ibabalik. Hatakin lang natin yung bulb counterclockwise, o tanggalin na lang muna natin yung connector. Ito kinakapa ko lang to yun. Yan guys, natanggal na ito. Baga ito, press mo lang tong nasa ilalim, ika-press, hatak pababa, ganyan na. So ang gagawin lang natin is ika-counterclockwise lang natin ng parang siguro 45 degrees na ikot, tapos yun na yun, counterclockwise, tapos hatak. Yan, bali kasi guys, no, ganito yan, so ganyan yan. Ang gagawin mo lang, yan mo lang, ikot mo lang counterclockwise, 45 degrees, parang gano'n, 45 degrees, tanggal na yun. Yan. Since LED to, again, mayroong polarity yan, so pag nailagay na natin, hindi muna natin tatakpan, itetest agad natin kung iilaw. Pag hindi umilaw, baliktad yun, ibabaliktad lang ulit natin to. Alright, subukan nating tanggalin yung reservoir ng tubig. Ginamitan na natin ang socket wrench. Tanggal natin ito, itong area nito. Diyan na muna siya, makakagalaw tayo na ayos, kitang kita na natin. Take 2. Walang kahirap-hirap, mahirap tayo. Then malalaman natin, nilaw na rin, puti, nilaw na rin siya guys. Ang problem lang natin itong high beam, tulad nung sinabi ko sa inyo, wala hindi mag-work kasi siya, masyadong mataba yung likod nung LED bulb na tumatama sa housing nito, hindi natin maipasok. So ang ginawa lang natin ngayon is in-upgrade natin yung ating low beam to Philips na LED with 4,500 lumens. Makikita natin later pagka nag-test tayo, but the high beam we cannot test it since halogen pa rin siya, hindi na natin gagalawin dito. So ang ginalaw natin dito is minove natin tong reservoir ng tubig para matanggal natin, para makaano tayo dito, makapuwersa. Pwede rin namang hindi, pero kailangan, depende sa laki ng kamay nyo kung pasok yung kamay nyo or hindi. So mas nakaano tayo, mas nakagalaw tayo kung tinanggal natin tong
ito nga, lagayan ng reserva ng tubig. And then yung air cleaner, madali lang naman, niluwagan lang natin yung hose, tapos later ilagay lang din natin properly. Okay, so ayan, umiilaw na, ibalik na natin lahat, and then adjourn na tayo for this day ng ganito. Alright, ito guys, since mag-upgrade na tayo from halogen bulb to LED, syempre testing muna natin yung stock natin gaano kalinaw, para pagka na-upgrade natin yung headlight natin, mako-compare natin kung malinaw ba o hindi. So ito, naka-park light tayo ngayon. On natin yung headlight. Yan ang ating low beam. And then high beam, ulit, low beam, high beam, low, high. Yan ang reference natin guys sa stock na ano natin na bulb. And then once we install our LED bulb, makikita natin anong difference. And then ninote ko rin naman kung ano yung distance natin right now and yung position ng pickup natin. So guys, moment of truth, after upgrading our low beam na headlight, ito na, papakita ko na sa inyo ano yung difference. Yan ang ating LED ngayon, napakaliwanag. Parang ang sa akin, kahit wala ng high beam pero sayang, di pa natin na kompleto kasi wala, hindi tayo sinerte. So ito yung high beam naman natin na halogen. Tingnan nyo kung may difference. Yan. Parang nahiya na yung high beam, no? Ayan, ganyan na lang siya. Yan, naiwan. High beam, low beam. High beam, low beam. So kung makikita nyo, steady pa rin yung low beam since naka-on na talaga siya pagka in-on mo na yung headlight natin. Tingnan natin sa labas guys. Yan guys, yung bato niya from the outside. Ayan siya guys. Pagka kaharap natin sa sasakyan, kung mapapansin nyo, hindi nasisilaw yung camera natin. Kasi nga, low beam siya. Meaning, nung nag-upgrade tayo ng LED, hindi na compromise yung beam of light. Na-maintain pa rin na naka-low beam. Kaya mo, pagka yuyuko tayo, no, doon lang tayo masisilaw. Ibig sabihin, nakatutok yung ilaw sa lupa. Pababa, hindi pataas. Yan. So at least safe pa rin yung hindi natin masisilaw yung incoming na na sasakyan, na driver. Kasi nga, nasa tamang level ng ilaw yung ating headlight na hindi naapektuhan nung nag-upgrade tayo ng LED headlight ng road. Yan, palapit na tayo guys. So yan guys, if you're new to my channel, don't forget, hit that subscribe button and notification bell as well. Like and share this video, and also don't forget guys to follow me in Facebook para lumaki naman, at suportahan nyo guys yung aking Facebook page and aking YouTube channel. Hanggang dito na lang guys. I hope marami akong na-share na naitulong sa inyo today sa pag-replace ng ating headlight, at least dun sa low beam. Alright? Take care and always make sure safe kayo sa paggagawa ng sasakyan natin, and I'll see you on the next one. Bye bye!